Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ating dakilain at sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapanalig, sama-sama tayong magdiwang sa ating banal na piking. At lagi nating alalahanin na ang Panginoong mapagmahal, ang ating Panginoong Hesukristo'y pinagkatiwala sa atin at ipinauunawa sa atin ang bagong utos at gayon din ang pagbabago ng ating buhay tungo sa kanyang pag-aalay ng buhay bilang bagong covenant ng kanyang pag-ibig sa tao, ang pag-aalay ng kanyang buhay sa banal na Eucharistia. At ang tanong, tayo po ba ay nagiging karapat-dapat sa tipan na ito? Kaya't sa mga pagkakataon na tayo ay nagkasala, tayo ay nagkulang, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwali ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin na ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni walang bumabagabag sa aking buti, ngunit hindi nangangahulugan ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang mahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan, tugon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahang kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan, magpakilanman, ngunit ang masama ay ihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos sa mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanilang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. At mga kapanalig, sa atin pong ebanghelyo ngayon ay meron din po itong patungkol sa lumang tipan at bagong tipan. Sapagkat dito natin nakikita na si Jesus ang katuparan ng bagong tipan. At si Jesus ang lalaking binabanggit niya na lalaking ikinasal, na kung habang siya'y kasama pa ng mga alagad, walang dahilan para sila ay mag-ayuno at maging malungkot. Ito'y panahon na kung saan ay dumating ang Mesiyas, ang tagapagligtas, at dapat lamang na maging masaya at magdiwang. Pero darating din ang araw ng kanyang kamatayan, pagpapakasakit, at dito na magsisimulang mag-ayuno ang lahat. Ito ay patungkol muli sa kanyang bagong tipan, at siya ang katuparan, siya mismo ang bagong tipan. Sa atin ding pagninilay ay pinagpatuloy ng Panginoong Hesukristo ang katotohanan tungkol sa
bagong alak at bagong sidlang balat na ang luma ay not exactly na hindi na kailangan, kundi dumating na ang bago. At ang bagong ito ay dapat na ito ang ating tignan, ito ang ating abutin, ito ang ating isabuhay, at ito ang ating sampalatayanan. Ang Panginoong Hesukristo ay ang bagong tipan. At ang Panginoong Hesukristo ang nagpapaalala sa atin na there was a time na kahit sa kasalan sa Cana Galilea ay naubos ang lumang alak at pagkatapos ay kanyang ginawa na ang mga tubig sa tapayan ay maging bagong alak na naging mas masarap na alak, higit na masarap na alak. Kaya nga mga kapanalig, tayo't natawagan ng Panginoon na tignan mo kung anong kagandahan ng bagong tipan. At iyong yakapin ang bagong tipan. At kapag ito iyong niyakap, ito ang magdudulot sa iyo ng katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay nasa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kuminsan kasi takot tayo sa bago. Naalala ko nung bata kaming magkakapatid, ang disiplina, inabutan pa namin yung may tsinelas. Yung kapag ikaw hindi nagpakatino, alam mo naman yung dialogue. Titigil ka ba o gusto mong itong tsinelas na ito'y ihampas ko dyan sa puwit mo? Yan, so yun yung mga words na naririnig namin ng bata kami kapag disiplina kami. No? So, nabuhay kami sa panahon na may palo kapag ikaw ay nagkamali. Pero at the same time, malinaw naman sa amin na ang kanilang pagpalo ay pagmamahal upang wag kaming laging gumawa ng masama. At pangalawa, di naman masakit yung palo. Takot na takot kami sa palo ng nanay at tatay namin. Di naman talaga lumalatay. Para bagang kahit sila mismo hindi nila kayang saktan ng kanilang anak. But just the same, kapag sinabing mapapalo ka, alam mo kinakabahan ka, tatakot ka, kahit na kung tutusin naman, hindi naman ganun kasakit yun. But anyway, yung kapatid ko kasing babae, si Det, kinikwento niya sa akin, ako hindi ko pinapalo, hindi ko sinasaktan physical yung mga anak ko. Sabi ko, ay nako, baka lumaking mesunga yung mga anak mo kapag ganyang hindi mo napapalo. Kapag ganyang hindi mo nasasaktan, hindi, kinakausap ko lang. Pwede ba yun? Effective ba yun? Sabi ko sa kapatid ko babae nun. Kaya lang minsan magkakasama kami. Tapos meron kaming pinuntahan, tapos kumain kami. Pagkatapos namin kumain, merong ice cream. Order ng ice cream yung mga bata. Kaso, yung isang pamangkin ko, hindi binigyan ng ice cream. Dahil hindi siya binigyan ng ice cream, di umorder din siya ng ice cream. Sabi ng kapatid kong babae sa kanya, Nak, di ba nagkasakit ka? Opo. Ilang araw? 1 linggo po. May lagnat ka? Opo. Giniginaw ka? Opo. Inuubo ka rin? Opo. Tsaka di ba sipon na sipon ka? Di ka kamo makahinga? Opo. Ngayon ba magaling na magaling ka na? Hindi pa po. Hindi ka pa magaling, di ba? Hindi pa po. Inuubo ka pa? Konti po. Sinisipon? Opo. Tapos kakain ka ng ice cream, tama ba yun? Sabi ng pamangkin ko, hindi po. Ano mangyayari sa'yo kapag kumain ka uli ng malamig? Uulit po yung sakit ko. Uubuhin ka ba uli? Opo, uubuhin po uli ako. Ay kakainin mo yung ice cream? Hindi na po. Kasi po, lalo na ako magkakasakit. Ba't ka umiiyak? Kasi po masarap yung ice cream. Pero,
pero bawal po sa akin. O kaya magpagaling ka, pag magaling ka na ha, kahit isang galong ice cream, pwede nang kumain. Upo. O di hindi siya kumain ng ice cream. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, okay ha, galing ha. Sabi sa kapatid ko babae, bukod doon, bukod sa hindi mo napalo, hindi mo nakagalitan, alam niya kung bakit mali. Ganun na nga, sabi sa akin ng kapatid ko, yun ang magandang paraan ng pagdisiplina sa bata. Ina-explain mo lagi sa kanila kung bakit mali, kung bakit hindi dapat. Para sila mismo, alam nila na hindi nila gagawin kasi alam nilang mali. You explain. Yun yung bagong pamamaraan. Kaya naisip ko, kuminsan talaga yung bago, mabuti. Sometimes masyado tayo nasanay doon sa luma. Pero merong mga bagay na bago na kapag atin ini-practice, mas nakabubuti pala. Ang Panginoong Hesukristo, nagturo pero hindi naman talaga bago yung tinuturo niya. Ang mga Pariseyo ay merong katuruang luma. Na kung tutuusin, katuruang luma ay mga maling pag-i-interpret at pagpapaliwanag ng iisang kautusan. Binago lang ng Panginoong Hesukristo ang paraan ng pagsalaysay at pagpaliwanag at pag-unawa ng mga tao sa mabuting balita. Mga kapanalig, kuminsan natatakot tayo sa pagbabago. Pero paano kung yung pagbabago na ito pala ay tunay na makatutulong sa atin at makabubuti sa atin? Sa ating Ebanghelyo ngayon, muli, napakabuti ng bagong tipan. Dahil sa bagong tipan, inialay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay. At ang kanyang mahal na katawan at dugo ay kanyang ipinagkatiwala pa rin sa atin sa banal na Eucharistia. At sa bagong tipan na ito ay ating tatanggap ang mahal na katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapanalig, napakaganda, di ba, ng pagbabago. Sana ito din ang pagkakataon para tayo magpanibagong buhay naman. Buhay na kung saan ay handa tayong magsisi, magbago, at yakapin ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Amen. At mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ng pag-akay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo na mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain kalugdanan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. At bilang isang bayang tinipon sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan sa inyong lahat. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa
Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap ng pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihili ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan. Nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, sa September 8, araw ng linggo, ating ginugunita ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Inaanyayahan ko po kayo maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931 local 129-131 at 137 o mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang sina Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
mga kapanalig, bilang isang bayan tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat at tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, mga tatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antum mego sacramento veneremus noi et antiquum documentum novote decretui restet fides supplimentum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus uno virtus coque sidet benedictio prosidenti aut trope compassi laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribe quesimus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tuae fructum in nobis judites sentiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
altar. Purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.